discoveries dito sa Baler. Tara, let's! Wonderful day here in Baler. Nandito pa rin tayo sa Easy Adventure. Aside from glamping, marami ring activities na ino-offer sila dito. Kaya ngayon, susubukan ko ang lahat ng yan. Tara, let's! Siyempre, kakabit pa rin natin yung leash para hindi tayo mahiwalay kung sakaling may mangyari sa atin. Time to go tour around this place on a stand-up paddleboard. Tara, let's! This is so fun. Wala pa akong kalahati pero nag-e-enjoy na ako. Ang ganda ng scenery kasi a lot of trees. This is the opening. What I'm doing seems so simple. Pero for the concept of Easy Adventure, for a place that offers like a type of vacation that's all about relaxation, being at a place of serenity. This is a perfect activity, no? That goes well with it. Sobrang enjoy ka na. Parang simple lang, simple pleasure. River right now and it's so nice. This is the perfect view that you would ask for when you want to take a break, diba? From your busy schedules. Kahit mag-isa lang ako, kaya ko mag-stay dito buong araw. Hindi mo kailangan ng internet, kailangan mo lang nature. So much fun going stand-up paddleboarding there. Ang ganda, ang sarap niyang gawin. Lalo na pag mag-isa ka kasi parang tapos na natin masubukan mag-stand-up paddleboarding dito. Ngayon naman, susubukan kong sumakay ng dune buggy na siyang sasakyan natin para makapag-tour tayo around Baler. Tara, let's!
film production, galing sa Hollywood na nag-film sila dito sa Baler noong araw. Malapit na tayo sa palengke. Madadaanan natin yung palengke kung saan ako lagi pupunta. Dito ako at least once or twice sa week para mamili ng mga condiments. May higit kasi ako magluto. And usually kapag I'm on big, pagka pupunta ako dito sa Baler para bumiyahe, dito talaga ako bumibili ng mga pagkain. Ayan na, ito na. Ito ang palengke kung saan ako palagi dumadaan. Kapag nandito ako, bumibili ako ng pagkain dyan. Napaka-fresh. First thing in the morning, marami kang pwedeng pagpilian. Every time I'm here, I always make sure to get salmon. May salmon sila. May tuna. Napakamura. Ayan na. Napakasikat ng bahay na to dahil ito ang bahay Doña Aurora. Yung asawa ng dati nating Pangulo, Manuel L. Quezon. Dito sa area na to, marami ka na rin makikitang mga iba't ibang maliliit na shop. Pwede bumili ng mga t-shirt, mga iba't ibang souvenir, pasilpo. Halos naikot ko na ang buong Baler. Pa naman, mabalik na tayo sa Indian restaurant. Tara, let's go! Napakasaya talaga ng aking experience sa pag-tour around Baler ngayon. Kakaibang paraan, di ba? Na nakasakay ako sa dune buggy. Meron pa tayong gagawin na isa pang activity. Kaya, tara, let's! One of my favorite places, Baler, is actually the birthplace of our former President Manuel L. Quezon. In fact, his house is actually just nearby. Pero kung gusto mong malaman ang history ng Baler at ang kwento ng mga heroes at ancestors natin, sabay tayo magtutour ngayon sa loob ng Museo de Baler. Tara, let's! Good morning. Hi. Para makapasok ka sa Museo de Baler, meron 30 pesos na entrance fee para makapasok at makatour around Museo de Baler at kasama na rin doon yung Doña Aurora Ancestral House. So, kasi po mga natin na rin. Nakapagbayad na ako, pasok na tayo. Tara, let's! Hello po. Good Hi. morning po. Hello. Welcome po dito sa museo. Thank you po. Ako po yung magpapaliwanag sa inyo dito po dito sa museo. Okay, excited ako malaman ang tungkol sa history ng Baler. Kasi sa dami-daming beses ako nakapunta dito, na-realize ko, wala pa akong alam tungkol sa kanyang nakaraan. Opo. Ito po yung kauna-unahang church na malapit sa tabing dagat. Ito po yung church na lumubog. Dito po nangyari yung tsunami, December 26, 1735. Lumubog po ang church na ito kasama po ng lahat ng mga taga-Baler. Ngunit may 7 pamilyang umakyat sa Ermita Hill at sila ay nakaligtas. Hindi ko alam yun na nagkaroon pala ng tsunami dito noong Yes. 1700s. 1735. 1735. Distrito del Principe 1858. Ang kabisera po niyan, ibig sabihin kabisera, capital, ay ang Baler at Kasiguran. Ngayon po, naging part din po tayo ng Nueva Ecija. Then, nung 1870s, naging Tayabas, Quezon tayo. Then, nung 1979, naaprubahan na maging lawalawigan tayo ng Aurora. Ah, kaya naging tayo na Baler. Yes. Aurora. Yes, naging lalawigan ng Aurora. Oh my gosh! Iba pong part siya. Ate, Ibang akin na part lang siya. tong shoes na to. Feeling ko kasya to sa akin. Yan naman po ay yung shoes po yan ng aming First Lieutenant Governor sa Baler, Aurora. Tingnan mo yung sunglasses, oh, ang ganda.
Talagang ang fashion, paikot-ikot lang, no? May posporong lumang-luma, lalagyan pa ng posporo. Every time talaga na nagpupunta ako sa museum, yung pinaka-favorite kong makita, katulad nung nagpunta tayo ng Intramuros at nakita ko yung mga lumang gamit ni Jose Rizal. Gusto-gusto ko tumitingin ng mga gamit ng mga tao na na-preserve, ng mga tao nung nakaraan na na-preserve hanggang ngayon. I really have a thing for vintage. And especially, the items that I see are actually worn by people that are significant in our history. Ang galing. Ito si Doña Aurora. Makikita mo si Doña Aurora. Siya ang asawa ni Manuel Luis Quezon. Manuel L. Quezon. Yes. Siya ay isang dakilang babae. Masasabing dakilang babae is malapit siya sa masa. Kaya siyang inibig ni Manuel Luis Quezon dahil mabait siya. Siya yung napakatalino niya. Then siya ang founder ng Red Cross. Gustong-gusto ko talaga nakakarinig ng mga kwentong pangkasaysayan, lalo na kapag tungkol to sa mga ating female heroes or yung mga kababaihan na talagang meron silang nagawa at natulong, di ba, para sa ating bayan. Dahil sila yung mga tipo ng babae na gusto ko maging katulad pagkalaki ko. Kung meron akong pipiliin sa mga presidente, my president crush will be Manuel L. Quezon. Thank you. Ito, makikita mo. Ito yung pinakansikat sa lahat ng photo. Alam mo kung bakit? Ito yung pinirmahan niya, yung suffrage, yung karapatan ng babae para bumoto. Ito naman, ang first picture nila nang sila yung mag-asawa na. Nang sila yung magpakasal sa Hong Kong. So guwapo. Look at that. Look at that. Ayan. Guwapo niya. So bakit nga Baler yung pangalan ng ano? Yes, kaya Baler, pinanggalingan ng Baler ay hinangol sa pangalang Balod. Balod, ibig sabihin maraming dove dito sa bayan ng Baler. Yung mga puting Ibon. ibon, yung mountain ibon, gano'n. Okay. Tapos, galing daw sa Bale, pangalan daw ng paring Baleriano ang pangalan. Tapos Balod naman, galing daw sa Ilangot, na sabi ng mga dumagat, yung lugar na uuwian. Ayan, makikita natin ang portrait ni My crush! Pwede ko ito ilagay sa room ko. Siya yung second president of the Philippines, pero first president ng Commonwealth. Ng Commonwealth. Besides admiring President Manuel L. Quezon and his success as a president, hindi rin natin kinakalimutan kung sino yung nakatayo sa kanyang tabi, di ba? Na si Doña Aurora. Yes, proud kami mga taga-Baler dahil dito siya pinanganak, pati na rin si Doña Aurora. I hope to be like her someday. Thank you so much, Miss Donna, for touring me around Museo de Baler. Now I know a lot about the past of Baler. Thank you. Sa dami-daming beses na nagpunta ako dito sa Baler, first time ko lang mabisita ang Museo de Baler. Pero masaya na rin ako dahil ngayon, kapag nagtatanong ako ng mga tao kung ano ang mga kwento ng mga province ko, wala kasi akong province so Baler na lang. Dinecide ko na Baler na yung province ko. And now na nakapunta na ako sa Museo de Baler at naitur ako ni Miss Donna, marami na akong maikukwento at maisasagot ko ang mga tanong nila. Pero syempre, hindi dito nagtatapos ang ating Baler Adventures. Marami pa tayong ibang gagawin, kaya tara, let's! Bukod sa surfing, meron pa akong isang binabalik-balikan dito sa Baler. Ipapakilala ko sa inyo kung saan ako pumupunta at bumibili ng mga pasalubong para sa aking anak at sa mga kaibigan every time na pumupunta ako dito. Hindi ko talaga pwedeng palampasin na hindi ako makadaan sa lugar na to bago ako umuwi ng Manila. Tara, let's! Bumibili ako palagi ng mga ganito kasi si Ellie favorite niya to. May butter. At 40 pesos lang rin to. And then I really like, even if nasa Baler ako, pwede naman ako bumili sa grocery sa bahay ng mga bread, as in mga loaves of bread or pandesal. Bumibili pa rin ako dito kasi freshly baked siya. There's just something about it na gustong-gusto ko siya. Hindi ako mahilig sa dessert. Lagi ko yung sinasabi every time na kumakain tayo, di ba? Pero itong lugar na to, hindi ko alam. Yung mga desserts nila, hindi ko talaga siya ma-resist. This is a mini version of my favorite kind of cake ever. Ito yung palagi kong binibili at sinisigurado ko na ipasalubong ko to at ipatikim ko to sa mga kasama ko sa Maynila. This is just a small version. Meron silang big talaga. Yun yung masulit.
Lagi akong nagsisave ng appetite ko para makakain ako ng isa nun. I love it because it's sweet. It's supposed to be a dessert. So it's supposed to be sinful and filling as a type of cake, diba? But because of the flavor being kiwi, the sweetness doesn't really overpower and it still tastes refreshing. Meron din silang Brazo de Mercedes. Ngayon naman, syempre, it's time to order. Hi, Ate Dialyn. I'm gonna order my usual kiwi cupcakes. Pwede pa ako mag-order ng 2 dozen. 2 kiwi dozen. cupcakes. Para iuwi ko sa mga friends ko. Sure, sige po. So, yung mga recipes, iyo ba talaga yun? Yes. Like yung kiwi cupcakes. Yes po. It's my favorite talaga. How long has Dialyn's been up in Baler? 4 years na po. 4 years na. Magkano po yung bill ko for the 2 dozen cupcakes? 240 lang. 240. 480 yung 2 dozen. 480 ang dalawa. 240 for 12 dozen, for 1 dozen. Sobrang affordable pa. Pasok sa budget. Thank you so much for Thank you. accommodating me today, Thank Ate you, thank Dialyn. you. I'll see you around. Balik ka ulit. Of course. Finally, nakadaan na ako sa Dialyn's at nakakain ako ng paborito kong kiwi cupcakes. Pero syempre, hindi pa dito nagtatapos ang ating Baler Adventure. Marami tayong activities na gagawin pagkatapos nito. Kaya, tara, let's! Thank you. Kakaiba yung view dito sa barangay dito Mabo, San Luis. Nakasakay na tayo ngayon ng trike papunta sa Mother Falls. Hindi talaga mauubusan ng wonders of nature ang probinsya ng Aurora. Mayaman ito sa natural resources at maraming mga lugar na pwede nating i-explore. Kaya ngayon, nandito tayo sa barangay dito Mabo sa San Luis, Aurora. 15 minutes away galing Baler para bisitahin ang isa sa mga major attractions ng San Luis, ang Dito Mabo Falls, also known as the Mother Falls. Tara, let's! Hi, Kuya Eman. So, Hi po, ma'am. ikaw yung magiging tour guide ko today, di ba? Opo, ma'am. Ang trek papunta sa falls, gaano katagal? Simula po kasi dito, ma'am, sa parking, 1.3 kilometers po yung lalakarin natin, ma'am. Trekking po siya, ma'am. At Okay. saka po yung oras po ng ating lakad po, ma'am. Simula po rito, 30 minutes pag mabilis po tayo. And pagka mabagal po naman tayo, ay madadagdagan po yun ng 40 minutes, ganun po. Mga 40 minutes. Tapos, kapag kadating mo doon, babalik ka ulit sa parehong daan pa rin. Same way lang din po tayo, ma'am. So, 30 minutes ulit yun. Opo, ma'am. Yung pipeline po ng mini hydro po, ma'am, sir. Ito pong green. Dyan po dumadaan yung water para magpatakbo po ng turbine po, ma'am. So, sa bandang dito, marami ka palang mga makikita mga mini pop-up tindahan Opo, para pwede kang kumain pagpabalik ka or kung nauuhaw ka, di ba? May mabibilan ka Opo. all the way sa buong pass na to bago magsimula yung pinaka-trek talaga. Opo. Dito rin po, ma'am, matatagpuan ang Philippine Eagle, ma'am. Endemic din po sila dito. Tsaka yung mga Rufous Belly Eagle po. Hindi Dito pa rin ba po sila malapit ma-extinct? Malapit na po, ma'am. Kaya dapat alagaan. O kaya nga po, ma'am. So usually yung mga nagtitrek dito, may nakikita silang eagle, ganon? Opo, pag minsan po, pag maganda po yung panahon, ma'am, naikot lang po, like this, ma'am. Look, ma'am. Mga Rufous Belly Eagle po, ma'am. Yan po yung mga nalipad na yan. Saan po? Ayun po, ma'am. Minsan po may dala po silang mga ahas po. Hawak po ng kanilang mga arm po, ma'am. Ang pinagbabawal po namin dito, ma'am, na po yung paninigarilyo po, ma'am, bawal po dito. No smoking. Tsaka po yung
magdala po ng pagkain, ma'am. Oh, okay. Actually, di ba kaya may mga stall naman dun sa labas? Opo. Welcome to Tumabo Mother Oh, yan Falls po, ma'am. Adventure. Ito na. So, dito na ba nagsisimula yun, ibig sabihin? Opo, simula na po rito, ma'am. Okay, tara na. Tara, let's. Tumabo Falls. Bali, ito po, ma'am, yung Baby Falls, ma'am. Baby Falls po. Baby Falls. So kuya, di ba may Baby Falls doon? Opo, ma'am. And then Mother Falls next. Bakit ganun yung mga pangalan? Kasi dito po, ma'am, may isang pamilya po siya. May Father Falls, may Mother Falls, may Baby Falls po, ma'am. Yun po. So madadaanan din natin yung Father Falls. Medyo malayo po siya and yung trail po niya, wala pa po, ma'am. Hindi pa nabubuo. Oh, pero gusto po kasing i-open din po, ma'am, yun. Recently lang ba na-open sa publiko ang Mother Falls? 3 years na po, ma'am. 3 years. Opo. Kunti pa lang yun. Saku. 8 minutes to go. Bilis natin. Ma'am, ito po mga ano na ito. Ito po yung mga gawa po ng mga tour guide, ma'am, para madaanan po ng mga turista. So talagang inayos lang nila pala yung mga Inayos na bato. po, opo. Para maging talagang, for the tourists, talagang it Opo. will be easier for them to walk. Kada Merkulis po kami naglilinis po dito. Talagang magkakasama-sama sila mga tour guide para linisin at siguraduhin walang mga naiiwang mga basura. Kaya kaya tayo dapat as tourists, huwag talagang matitigas yung ulo natin, di ba? Huwag nang dagdagan yung problema. Hindi rin lang para sa kanila mga tour guide na nahihirapan maglinis, kung hindi rin because it's about time that we start realizing that we have to take care of Mother Nature. Hawak kamay po tayo, ma'am, para dito po tayo ma-balance. Holding hands pala. Wow. River Para di crossing po time. ma-balance. Just around the river bend. Dito po tayo sa side na ito. Apo. Kapila po. Yan po. Kapit lang po kayo sa roof para hindi po kayo ma-balance, ma'am. River crossing ulit. River crossing po uli, ma'am. Grabe, ang linis ng tubig, oh. Ah! Safe na safe pa ang aking dashiki. Kung sakaling nakakaantok para sa'yo yung mga trek, sobrang lamig ng tubig. It feels so good. And it's so clean. Sa bandang part na to, 200 meters before the Mother Falls, makakakita na tayo ng mga turistang nagsiswimming. See, every area of this place offers a good Instagram moment. Yun na! Nandito na tayo sa Mother Falls. Finally, look at that! Talagang makikita mo nagsispray talaga yung water at ang lakas ng agos niyang pagbagsak. Kano po kataas yan? Bali, 140 feet, ma'am. 140 feet. That's how tall it is. And all year long, ganito siya talaga. Ganyan kalakas yung agos ng tubig. Opo, ma'am. I guess that means that talagang pinapalagaan nila yung kalikasan. Kaya ang goal na lang is to make sure that we'll maintain it that way years from now. It's so beautiful and the water is so clean. And of course, hindi ko papalampasin syempre yung opportunity na magpa-Instagram picture dito. Now you can see how I do my Instagram. Thank you so much for your time, Kuya Eman, sa pag-tour mo sa amin at pagdala dito sa Tumabo Falls. Thank you rin po, ma'am. Balik na lang po kayo kung may time po kayo. Oo, sigurado babalik ako dito kasama ng mga kaibigan ko next time. Sige po, salamat! Another breathtaking view and a gift of Mother Nature. Kompleto na ang ating summer adventure sa Aurora dahil
dahil na-visit na natin ang Dito Mabo Falls. I really recommend for you guys to come check this place out and see the Mother Falls for yourself. Summer is love. Ang dami talaga nating activities na pwedeng gawin kapag summer, no? Na-enjoy ko lahat ng mga nagawa natin. Sana kayo rin. Dapat next time kayo naman na makikita ko dito, ah. In this journey, we get a humble share of perspective. We go with the flow. We ride the waves of chance and change. And we live life positively. Love every moment you're in and just be happy. Because I'm here to prove to you that there are no excuses for discovery, for traveling, and in enjoying life. Kaya samahan niyo akong sulitin ang aking free time in and around the Philippines.